Maligayang pagdating dito sa Storyland TV. Si Oscar ang batang mapang-asa. Kinagabihan, ay hirap makatulog si Oscar. Naisip niya ang darating na palaro sa susunod na linggo. Hindi rin mawala-wala sa isip ni Oscar sina Pilu, Maria at Marites. Nagsisisi siya dahil hindi man lang niya tiningnan kung sino ang mga iba nilang makakasama sa grupo. Lumipas ang mga araw at dumating na ang araw ng Martes. Ang bawat isa ay nasa kani-kanilang grupo. Hindi nagtagal ay dumating na si Sir Anton, kasama niya ang mga ibang mga guro sa palaro. Magandang umaga sa inyong lahat. Handa na ba ang lahat? Ang tanong ni Sir Anton. Lahat naman ay sumagot ng, Opo Sir Anton. Mabuti kung ganon, bibigyan ko kayo ng 10 minuto para makapag-usap. Kaya simulan na ninyo. Ang utos ni Sir Anton. Lahat naman ay tumalima. Bawat grupo ay may kanya-kanyang paalala sa bawat isa. May kanya-kanyang stratehiya. Samantalang sa grupo ni Avia ay tahimik lamang na nakikinig si Oscar, at sumasagot lamang ito kapag tinatanong. Kailangan nating magkaisa para sa bawat laro, kaya natin ito. Bawat isa sa atin may kakayahan, kanya-kanyang lakas at kahinaan, kaya kailangan nating magtulungan. Ang sabi ni Avia. Oo, Avia, makakaasa ka ang sabi ni Pilu. Umuo din sina Oscar, Maria at Marites. Pagkalipas ng 10 minuto, ay nagbigay ng hudyat si Sir Anton at ipinaalam na tapos na ang 10 minuto nila. Nag-umpisa na silang maghanda, bawat laro ay pinapaalala nila Sir Anton ang mga patakaran. Mga simpleng laro, may trip to Jerusalem, longest line with a twist, Pinoy henyo. Message relay, badminton, at iba pa. Ngayon naman ay kailangan ko ng 2 miyembro bawat grupo, ang sabi ni Sir Anton. Ang susunod na laro ay badminton. Kaya kailangan niyong mamili kung sino ang gusto niyong kumatawan sa inyong grupo, ang dagdag na sabi ni Teacher Juliet. Bibigyan namin kayo ng 10 minuto para pag-usapan ito, ang sabi naman ni Teacher Joni. Maria, di ba't mahilig kang maglaro nito? Ang tanong ni Avia. Oo, Avia, ang tipid na sagot ni Maria. Sumang-ayon naman ang lahat na si Maria ang isa sa kakatawan mula sa kanilang pangkat. Tumingin si Avia kina Pilu at Marites. Ikaw, Oscar, hindi ba't noong 1 taon ay naglaro ka ng badminton? Ang tanong ni Avia. Oo, Avia, ang tipid na sagot ni Oscar. Kung ganon, kayong dalawa ni Maria ang sasali. Kami naman ni Pilu sa ping-pong at sa chess si Marites. Ang sabi ni Avia. Nagkasundo naman ang lahat. Ramdam ni Avia ang pagkailang na namamagitan kina Pilu, Oscar, Maria at Marites. Pagkalipas ng 10 minuto, sige, pamwesto na kayo, at nang makapagsimula na tayo, ang sabi ni Sir Anton. Nahati ang bawat grupo at lahat ay pamwesto. Para sa grupo ni Avia, ang makakatapat nila ay ang grupo nila Badong. Tahimik lang si Oscar nang makita niya si Badong at Mario. Nakapwesto na sila Maria at Oscar. Magsimula tayo, ha? Ako muna mag-serve, ang sabi ni Maria kay Oscar. Tumango naman ito. Maganda ang nagiging palitan ng bawat grupo. Tahimik namang nanunood ang iba. Hindi nagtagal ay nakapunto sina Maria at Oscar. Maganda ang laro, biglang pumitaw si Sir Anton nang makitang nadapa si Oscar. Ay ano ba yan Oscar, lampa? Ang natatawang sabi ni Mario. Lampa, lampa. Ang natatawang sabi ni Mario. Napatingin naman si Oscar sa paligid niya at nakita niyang nakatingin lahat sa kanya. Samantalang iniabot naman ni Maria ang kanyang kamay para tulungang tumayo si Oscar. At nang makalapit naman si Sir Anton, mag-break muna tayo ng 10 minuto ang sabi ni Sir Anton. Bumalik sa kanya-kanyang upuan ang bawat grupo. Oscar, maupo ka muna dito at magpahinga ka. Masakit ba ang iyong tuhod? Tanong ni Sir Anton. Hindi naman masyadong masakit Sir Anton, sadyang nagkamali lang ako ng apak kanina at gasgas lang po ito. Kaya ko pong maglaro, ang tugon ni Oscar. Sige, magpahinga muna kayo dito, ang sabi ni Sir Anton. Pagkaalis ni Sir Anton ay lumapit si Mario kay Oscar. Oscar, anong pakiramdam ng isang lampa? Ang natatawang tanong ni Mario. Napakalampa mo naman. Lampa, lampa, Oscar lampa. Ang paulit-ulit na sabi naman ni Mario.
Hindi nagtagal ay nakarinig ng tawa si Oscar sa likuran niya. Nakita niyang tumatawa si Fred. Anong tinatawanan mo dyan, Fred? Ang tanong ni Maria. Natatawa ako, kasi itong si Oscar mapang-asar ay isa palang lampa. Ang sagot ni Fred, tigilan mo yan, Fred, at ikaw din, Mario, hindi yan nakakatuwa. Nasaktan na nga yung tao. Ang sabi naman ni Maria. Hay naku, Maria, ano ba yang kasama mo, lampa? Ang sabi ni Fred. Ano kaya ang gagawin ni Oscar? Abangan sa susunod.